Panalo ang Gilas Pilipinas sa tune-up game nila kontra national team ng Jordan. Di man natin napanood ang huling laban ng Gilas bago ang FIBA Asia Cup, still magandang balita na nag 2-0 tayo sa preparation games. Magandang indication yan na may chance tayong magkaroon ng deep na run sa tournament. Yung una kasi club team lang naman ng Macau Black Bears ang kalaban kahit na maraming foreign players doon. Iba itong against Jordan dahil national team talaga, nasasabak din sa sasalihan natin. Also nabanggit niya natin nakaraan, semi-finalist din sila ng nakaraang Asia Cup kaya quality na team talaga ito. Naglaro na rin ang kanilang naturalized player na si Dart Tucker so no excuses. Sa naging laban, first half double-digit lead kagad. Ayon sa SBP, nagbawa ng Gilas ng 11-point lead, 40-29. Great na start na shows ng defense natin, limiting Jordan to just 29 points in 2 quarters. Next na update, third quarter bumaba sa 8 pero ang ending naman ay nanalo pa rin ng Pilipinas. Ano nila sa caption, nakapasok ng mga key threes na Kevin Kiambao, Calvin Oftana, Dwight Ramos at Scottie Thompson para hindi makalapit ang Jordan hanggang dulo. Ang final score ayon sa report 75-61, 14-point win para sa Pilipinas. Maraming good news sa laro na ito. First, nakip natin yung winning, yung momentum bago sumalang sa mismong tournament. Ganda niyan para sa kumpiyansa nila sa ating first game against Chinese Taipei. Tsak manggigigil to na makabawi sa next game natin. Hopeful tayo ng panalo, lalo tambakan. Sana para lang makapag-set ng tone bago ang New Zealand game. Pero isa pang good news, si Calvin Oftana. Ang nabalita before na maaaring hindi makasama sa Final 12 dahil sa iniinda nito ay naglaro na rin sa team. Sakto na cleared na siya dito pa lang sa laro kontra Jordan. Extra na game yan bago ang tournament. Kailangan natin yung shooting at defenses sa Asia Cup kaya napakagandang development ito. Yan lang naman ang latest na update ngayon sa Gilas Pilipinas. Next, kontra Chinese Taipei na nalaban. August 6 yan, Puyatan, alas 2 ng madaling araw sa atin. Bye.